Pag-uusapan natin ng 10 psychological facts about sa pag-ibig. Ito ay bihirang malaman at hindi agad napapansin. Una, mas tumitibay ang pag-ibig kapag merong tahimik na sandali kayo. Ayon sa psychology, ang pagiging kampante sa katahimikan ng isang relasyon ay simbolo na meron kayong connection. For example, wala kayong usapan lagi, wala kayong communication kung minsan, pero okay pa rin kayo. Pangalawa, mas madaling ma-inlove ang utak kesa sa puso. Kaya nga ang utak ay nasa taas at ang puso ay nasa baba. So ang una talaga ay ang isip ang gumagawa ng ideya. Sa loob lamang ng ilang segundo ay naglalabas na agad ang utak natin ng dopamine bago pa natin maunawaan ang ating nararamdaman. Kunwari may isip mo, hindi ko alam kung bakit. Gusto ko siya agad. Pangatlo, kapag tunay ang pagmamahal mo sa isang tao, ay mas napapansin mo ang flaws ng kanyang ugali, ng kanyang pagkatao, kesa sa perfections nito. Ito yung tipong nakikita mo yung kanyang kahinaan, pero naiintindihan mo pa rin siya. Yung alam mong meron siyang mga bagay na ayaw mo, pero naiintindihan mo pa rin dahil siya yun. Siya yung minahal mo. Pang-apat, ang selos sa maliit na bagay ay senyales ng emotional fear. Ito ay hindi simbolo ng kawalan ng tiwala. Madalas ito ay takot na naiiwan at hindi kontrol. For example, naiinis ka kapag late siyang dumating sa meet-up nyo, mag-reply, naiinis ka. Kahit na alam mo naman na ganong oras talaga siya dumarating at lagi siyang ganon. Panglima, mas tumitibay ang relasyon ng mag-partner kapag tumatawa sila ng sabay sa mabigat o mababaw nilang mga problema sa buhay. So, imbes na mag-away sa mali ay tinatawanan na lang muna. So, pang-anim, kapag kasama mo ang isang tao ay bumabagal ang oras. So, ibig sabihin ng utak ay fully present kaya nararamdaman mo ang bawat sandali na magkasama kayo. Yung tipong isang oras lang yung usapan nyo pero parang buong gabi na kayong magkasama. Pangpito, ang pag-aalala sa mga maliliit na detalye. So, mas malakas ito kesa sa grand gestures. So, ang brain natin ay nagbavalue ng consistency kesa sa big surprises. So, mas minamahal natin yung isang tao kapag lagi siyang andyan kesa yung bigla na lang siyang sumusulpot at merong regalo o merong ibinibigay sa'yo na kakaiba. So, mas na-feel natin yung isang tao kapag lagi siyang andyan sa tabi mo. Pangwalo, pagkawala ng taong minamahal mo kesa physical pain. Ano yung halimbawa nito? Kunwari nag-break kayo, namatayan ka, so mas masakit yon kaysa sa nasugatan ka ng physical. So parehong sa utak mo ay na-activate yung physical na pain at emotional pain. So nako-compare niya yon. At kapag kayo ay naghiwalay ng partner mo or may nangyari sa inyo na nag-distance kayo, ay sobrang sakit sa dibdib mo na parang binibiyak, na parang sobrang sakit talaga at kumikirot. Pang-siyam, ang tunay na pag-ibig ay palaging hindi masaya, pero may pakiramdam na ligtas. So, emotional safety ang pinaka-foundation ng love. So, kaya mong maging vulnerable ng walang takot. Pang-sampu, mas mahal ka ng taong handang pakawalan ka. Ito yung pinapalaya mo yung isang tao. Yung mahal ka, pero handa kang iwan kung saan ka masaya at kung ano yung pinipili mo. Kung meron kang iba o meron kang ibang gustong gawin sa buhay mo or if priority yung trabaho o pag-aaral mo kesa sa pag-ibig. So, hinahayaan ka niyang umalis para sundin ang mga pangarap mo sa buhay at mga priorities mo kesa sa kanya. So, kung nagustuhan mo ang video na to at kung meron kang mga topic na gustong malaman, just comment down below. Don't forget to like, share, comment, and subscribe para laging updated sa ating mga videos. Thank you so much. Bye-bye!